Magandang araw Pilipinas, heto na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Thursday, September 25, 2025. Ang bagyong si Opong ay patuloy na lumalakas habang lumalapit sa kalupaan at umabot na sa Severe Tropical Storm category. Bahagyang nagbago ang direksyon nito kaya mas maraming lugar ngayon ang nasa ilalim ng tropical cyclone wind signals at dapat maging handa sa epekto ng ulan at hangin. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Ngayong umaga namataan ang sentro ng Severe Tropical Storm Opong sa layong 440 kilometers east ng Guian, Eastern Samar. May taglay itong maximum sustained winds na 110 kilometro bawat oras at may pagbugsong hangin na hanggang 135 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Malawak din ang saklaw ng bagyo dahil umaabot hanggang 450 kilometers mula sa gitna ang malalakas na hangin at storm force winds. Dahil dito itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, sa katimugang bahagi ng Albay, sa Sorsogon sa Northern Samar, at maging sa hilagang at gitnang bahagi ng Eastern Samar at Samar. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng gale force winds sa loob ng 24 na oras. Ang epekto ay maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na pinsala lalo na sa coastal areas at mahihinang estruktura. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, at sa gitna at katimugang bahagi ng Isabela. Kasama rin dito ang Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, timog kanlurang bahagi ng Mountain Province, Benguet, timog na bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagang bahagi ng Cebu, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Iloilo, Capiz, Aklan, gitna at hilagang bahagi ng Antique, kasama ang Caluya Islands at Calamian Islands at maging sa Mindanao particular sa Siargao Island, Bucas Grande Island at Dinagat Island. Dito posibleng maranasan ang strong winds na may bilis na 39 hanggang 61 kilometers bawat oras sa loob ng 36 na oras. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang epekto, maaari pa ring magdulot ito ng pinsala lalo na sa mga coastal communities. Ayon sa heavy rainfall outlook ngayong araw, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Catanduanes, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Samantala sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, inaasahan ang 100 hanggang 200 milimetro ng ulan. Bukas Friday, higit 200 milimetro na ulan ang posibleng bumuhos sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Albay, Quezon at Marinduque. Sa Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Samar at Biliran, posibleng maranasan ng 100 hanggang 200 milimetro ng ulan, habang sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Cebu, Southern Leyte, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 milimetro. Sa Saturday, September 27, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan at Negros Occidental. Paalala na mas malakas pa ang ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar at mas matindi ang epekto lalo na kung dati nang binabaha o madalas gumuho ang lupa. Sa forecast track patuloy nakikilos si Opong pa kanlurang hilagang kanluran habang papalapit sa Eastern Visayas at Southern Luzon. Inaasahan ang posibleng landfall
sa Bicol Region bukas Friday, September 26 sa hapon o gabi at tatawid sa Southern Luzon hanggang Sabado ng umaga, September 27. Pagkatapos ay tutungo ito sa West Philippine Sea at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng hapon o Linggo ng umaga, September 28. Habang nasa Philippine Sea, malaki ang posibilidad na lumakas pa si Opong at maging isang typhoon bago ang landfall. Bagamat posibleng humina ito habang nasa kalupaan, mananatili pa rin itong malakas na sistema at mataas ang tsansa na muling lumakas kapag nakalabas sa West Philippine Sea. Mga kababayan, paalala na hindi lamang sa mismong landfall area ramdam ang epekto ng bagyo. Sa mga kalapit na probinsya, posibleng makaranas din ng malakas na hangin, pagbaha, landslide at storm surge. Kaya't manatiling alerto, ihanda ang mga emergency kit at makinig sa mga abiso ng PAGASA at ng inyong lokal na pamahalaan.